Sigurado ka na ba sa desisyon mong yan? Malayo ang Maynila at wala kang kakilala sa lugar na yun. Isang simpleng ngiti lang ang sinagot ni Tracy sa ina. Alam niyang hindi ganun kadali ang maghanap ng trabaho. Lalo na kung hindi mo kabisado ang lugar at walang kakilala. Pero alang-alang sa pangangailangan ng pamilya, ay gagawin niya ang lahat makahanap lang ng trabaho. Huwag po kayong mag-alala, ma, at tatawag naman po ako sa inyo at magbabalita ako kung ano na ang ganap doon. Sige anak, mag-iingat ka doon ha. Tandaan mo, huwag kang magpapaapi sa kahit na sino. Mahirap man tayo ay hindi yung dahilan para tapakan nila ang pagkatao natin. Nakangiting tumango si Tracy. Kahit pa mabigat na sa loob niya ang inaasahang pag-alis, dahan-dahan siyang nagtungo sa kwarto ng ama na ngayon ay nakaratay sa higaan dahil may sakit ito. Para mapagamot ang ama, ay kailangan niyang harapin ang ganitong pagsubok. Kailangan mo ba talagang umalis, anak? Kung dahil lang sa akin, ay huwag ka nang mag-abala pa. Sabi nito sa mahinang boses. Sumimangot naman siya kahit na totoo ay naiiyak na. Alam mo ring mahal ko kayo ni ina kaya hindi ko kayo magawang tignan na naghihirap. Pangako, pagagalingin ko kayo kaagad kapag nakahanap na ako ng trabaho pa. Madaling araw na lumabas si Tracy sa probinsya nila para hindi siya gabihin pagdating ng Maynila. Konti lang ang ipon na meron siya gawa ng pagiging babysitter din sa lugar nila. Ngunit dahil sa konting sweldo, ay hindi na rin ito magkasya sa kanilang pamilya. Pagkatapos ng 7 oras ay huminto ang sasakyan niya sa terminal ng bus, senyales na nasa Maynila na siya. Halos mahilo siya sa dami ng taong nandoon at ang iba ay pinasasadahan pa ng tingin ng suot niya. Lumapit si Tracy sa isang guard para magtanong. Kuya, may alam po ba kayo kung saan ako pwedeng maghanap ng trabaho? Sa mall, iha. Maraming poster doon na nag-hire ng iba't ibang trabaho. Sumakay ka lang ng taxi papunta roon at hindi naman ganoon kalayo yun. Samantala, sa kabilang banda, napahawak si Elton sa ulo niya pagkatapos marinig ang balita mula sa mansyon. Pinapaalis na naman ng 5 taong gulang niyang anak na si Dave. Ang nani nito, nakahapon pa lang nagsimula sa pagtatrabaho. Wala na siyang maisip na ibang paraan upang kontrolin to. Hindi na rin mabilang ni Elton kung ilang daang nani na ang sumubok na mag-alaga rito. Sir, pasensya na po talaga. Hindi ko na kayang alagaan pa ang anak niyo. Reklamo ng nani na pumunta sa opisina niya. Marumi na ang damit nito at mukhang nasunog pa ang buhok. Wala siyang idea kung paano ito nagawa ni Dave, gayong 5 taong gulang pa lamang ito. Ito na ang sweldo mo. Pasensya na sa ginawa ng anak ko Bumuntong hiningang sagot ni Elton. Mangiyak-ngiyak naman itong tinanggap ang sobrang naglalaman ng 50,000. Salamat po, sir. Malaki ang sweldong binigay niyo, pero malala na talaga ang batang yun. Tumango na lang siya bago inayos ang mga papeles at pinatrabaho ito sa sekretarya niya. Kailangan niyang umuwi dahil baka pati si Manong Seryo na matagal nang naninilbihan bilang hardinero sa kanila ay mapaalis ni Dave. Pagdating sa bahay, ay nakita niya ang anak na prenteng nakaupo sa sofa, hawak ang iPad nito. Alam mo ba kung anong ginawa mo ngayong araw? Napauwi ako nang wala sa oras dahil sa kalokohan mo. Marami pa akong trabaho at dapat na asikasuhin. Binawi niya ang nilalaro nito, ngunit hindi pa rin siya tinignan ni Dave. Di naman kita pinilit na mag-hire ng nani. Kaya ko ang sarili ko, Daddy. Sagot pa ng anak niya. Napabuntong hininga si Elton. Kailangan mo na mag-aalaga sa'yo. Busy ako sa trabaho at walang oras, nabantayan ka. Yun ang problema sa'yo Puro ka na lang po trabaho. Iniwan na nga tayo ni Mommy. Ayaw mo pa akong bigyan ng pansin. Sabi ni Dave at tumakbo paakyat sa kwarto nito. Nagulat siya sa sinabi ng anak at sinundan ito sa taas. Ngunit nakalak ang pinto kaya hindi siya makapasok. Nakakapagtaka rin, kahit gamitan niya ng susi, ay ayaw pa rin bumukas. Gagawin natin ang gusto mo, Dave. Hindi muna ako papasok ngayong araw, kaya magbihis ka at lalabas tayo. Pagsuko ni Elton. Ilang minuto pang nakalipas,
ngunit hindi pa rin ito lumalabas. Akala niya ay ayaw talaga nito, ngunit bumukas na lang bigla ang pinto at nakasuot na ito ng formal na damit, pati shades. Tinaasan siya ng kilay ni Dave. May problema po ba sa itsura ko? Tara na, kailangan mong tuparin ang sinabi mo, Daddy. Aminado si Elton na masyado niyang naspoil ang anak niya dahil nag-iisa lang ito. Isa lamang siyang mahirap na lalaki noon na nagsumikap magkaroon ng pera nang makilala ang ina ni Dave. Tinupad niya ang mga kahilingan nitong ikasal sila sa ibang bansa. At nang may silang na ang anak nila, ay iniwan lamang ito kay Elton ng basta-basta at kinuha ang mga perang tinabi niya para sa kanila. Gusto ko lang po kumain sa mamahaling restaurant, Daddy. Doon na lang po tayo dumiretso. Tagaktak ang pawis si Tracy habang naglalakad sa ilalim ng sikat ng araw. Marami siyang posters na nakikita sa mga pader, ngunit wala namang isa rito ang bumabagay sa kanya. Puro bigatin kasi ang mga trabahong hinahanap dito at ang kaya niya lang ay ang gawaing bahay at magbantay ng bata. Teka, may sasakyan! Yung bata! Sigaw ng kung sino na nakakuha ng atensyon niya. Napansin din ni Tracy ang isang batang lalaki na nakasuot ng AirPods at hindi narinig ang mga sigaw ng tao rito. Umiwas siya ng tingin dahil inisip niyang marami naman ang nakakita kaya baka maglakas loob silang iligtas ang bata. Ngunit nang papalapit na ang sasakyan ay walang lumapit dito. Kaya napilitan si Tracy na tumakbo para itulak yung bata. Ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba? Nag-aalalang tanong niya rito at tinulungan itong tumayo habang siya ay nakasalampak pa rin sa lupa. Tinitigan lang siya ng batang lalaki at napatingin sa tuhod niyang may sugat. Dumudugo ito, ngunit hindi lamang iniinda ni Tracy ang hapde. Dave! Di ba sinabi ko sa'yo huwag kang aalis sa tabi ko? Paano kung nasagasaan ka? Nag-aalalang lumapit sa batang kaharap niya ang isang maskulado at gwapong lalaki. Tumikhim naman si Tracy para makuha ang atensyon nito. Sa susunod, bantayan mong maigi ang kapatid mo. Maraming nakakita sa kanya na muntik na masagasaan, pero ni isa walang balak na tumulong. For your information, anak ko siya, at hindi kapatid. Sabihin mo sa akin kung magkano ang gusto mong pabuya. Bale walang sagot nito. Napanganga siya nang malamang pamilyado na pala ito, kaya agad niyang tinabi ang pagnanasa sa lalaki. Sa laki ba naman ng biceps at kagandahang kutis nito, plus points na ang pagiging gwapo. Ang perang binibigay mabilis na uubos. Gusto kong bigyan mo ako ng permanenteng trabaho. Kailangan ko ng pera para sa pamilya ko. Diretsang sagot ni Tracy. Marahang hinila ng batang sinagip niya ang laylayan ng damit ng tatay nito. Daddy, siya na lang ang bago. Wala na po akong nani. Dave, nagsisimula ka na naman. Hindi pwedeng kumuha tayo ng babaeng nasa tabi-tabi lang at hindi professional. May pagbabanta pa sa boses ng ama nito. Professional ba yung kinuha mo? Hindi naman nagtagal eh. Pagsagot pa ng batang si Dave, naguguluhang tumingin si Tracy sa mag-ama. Kahit ano kaya ko. Wag lang yung kailangan ng may mataas na pinag-aralan. High school lang tinapos ko eh. Sige, ako si Elton. Elton Lecaster. At siya naman ang anak kong si Dave Lecaster. Single dad ako. Eh ikaw? Nagtaas ng kilay na tanong ng gwapong si Elton. Napatanga naman siya sa karismang taglay nito. Ako? Pwedeng stepmom. Tracy Miranda pala. Ang pinakamaganda sa aming probinsya. Nagkatinginan pa ang mga ito. Saka nagkibit balikat at sabay siyang tinalikuran. Pinagtitinginan na sila ng tao roon kaya nahihiya siyang sumunod sa dalawa. Ano na? May trabaho na ba ako o wala? Kailangan ko na kaagad. Pang 3 araw na lang ang perang meron ako. Pagpupumilit ni Tracy, umismid naman si Elton. You're hired. Tignan lang natin kung tatagal ka ba ng kahit 1 araw sa trabaho mo. Yes! Pwede na ba ako magsimula ngayon? Napilitan lang si Elton na i-hire si Tracy dahil si Dave na mismo ang nakiusap sa kanya. Kahit na alam ang kahihinatnan ay pumayag na lamang siya alang-alang sa anak. Mas mabuti na rin siguro yun at makakapagtrabaho si Elton ng buong araw sa opisina nang hindi inaalala si Dave. Doon niya dinala ang dalaga sa maliit niyang opisina sa bahay para kausapin tungkol sa rules na dapat nitong malaman. Gaano ba siya kahirap i-handle?
At ilang nani na ba ang sumuko para alagaan siya? Mukhang okay naman si Dave kanina. Bakit hindi mo tignan bukas? Nang malaman mo. Binigyan niya ng lista si Tracy sa kung ano dapat ang gagawin niya kinabukasan. Maaga kasi siyang aalis para sa nakatambak niyang gawain sa opisina at hindi pwedeng iasa na lang lahat sa sekretarya niya. Sinisigurado lang ni Elton na may mga kamera na nakakabit sa buong bahay para updated pa rin siya sa nangyayari sa bahay. Sir, coffee po. Nilapag ng sekretarya niya ang isang kape habang nagpipirma siya ng dokumento. Pakibigay ang mga ito sa department. Tapos ko nang i-approve ang sa tingin ko ay nararapat para sa ating proyekto. Sagot niya rito. Pagkaalis ng sekretarya niya ay kaagad niyang tinignan ang record ng kamera sa mansyon. Habang nagtitimpla si Tracy ng gatas sa kusina, ay lumabas si Dave, dala ang isang garapon ng mantika at nilagay ang kalahati nito sa sahig. Kapag natapakan ito ng nani niya, ay tiyak na masasalampak ito sa sahig. Alam kong nakikita mo ako, Daddy. Ngayong araw ay tapos na ang trabaho niya. Lumapit si Dave sa kamera na tinago niya sa likod ng halaman. Dave! Ready na ang gatas mo! Rinig niyang sigaw nito sa loob ng kusina. Pinagmastang maigi ni Elton ang susunod na mangyayari. Nagpapanggap ang anak niya na naglalaro sa iPad habang hinihintay na mahulog sa patibong ang dalaga. Ngunit ang hindi nila inaasahan ay napansin nito ang ginawa ni Dave. Kaya bumalik si Tracy sa loob ng kusina. Nagtataka ang anak niya dahil mukhang walang nangyari kaya sinundan niya ang dalaga sa loob. Kaya lang, nadulas si Dave sa ginawa nitong kalokohan na para sana sa nani niya. Dave, hindi ko inaasahang papalpak ka dyan, ha? Bulong ni Elton. Napakagat si Tracy sa labi niya nang mapansing masama ang tingin ni Dave sa kanya habang nilalagyan niya ng bandage ang maliit nitong pasa sa tuhod. Kukuha lang naman sana siya ng pamuna sa sahig para sa ginawa nitong kalokohan, ngunit hindi niya alam na susunod pala ito. Huwag kang magalit sa akin. Hindi ko naman sinasadya na nangyari yun sa'yo eh. Pupunasan ko dapat yung sahig pero sumunod ka. Malay ko ba kung may masama kang balak sa akin, kaya mo nalaman kung paano umiwas sa plano ko. Bakit ba parang galit ka sa mga nani? Ang ginagawa lang naman namin ay ilagaan kayong mga bata. Galit ako sa mga babae kaya pinaparusahan ko sila. Napipilitan lang naman si Daddy na mag-hire ng nani para may makasama ako sa bahay. Hindi ko naman kayo kailangan. Sabi nito at tumakbo palabas. Dahil sa pag-aalala kung saan naman ito pupunta, ay sinundan niya si Dave. Nakita niya ang hardinero na si Manong Seryo at tinuro ang gilid ng bahay. Naroon nga ang bata at nagtatago sa mga halaman. Tanggap ko kung ayaw mo sa mga nani na katulad ko. Hindi ko naman pipilitin na magstay dito eh kung may pera lang din ako. Mahinahon na pakiusap ni Tracy dito. Ganyan naman talaga kayong mga babae. Mukhang pera. Kapag nakuha niyo na ang gusto niyo ay saka lang kayo aalis. Naguguluhan siya sa ganoong reaksyon ng bata. Matalas na nga itong mag-isip, pati sa pagsasalita. Totoo namang nagtatrabaho siya para sa pera. Ganun naman talaga dapat kapag naging katulong o kahit na nani. Parang bukod doon ay may ibang pinanghuhugutan si Dave. Hindi mo makukuha ang loob ng batang yun. Kahit sinong sumubok walang nagtagumpay. Umiiling na sabi ni Manong Seryo. Taas noon naman niya itong tinignan. Kailangan ko ng trabaho, kaya sisikapin kong magtagal dito. Sayang ang malaking pera na makukuha ko sa pag-aalaga kay Dave. Huwag mong babanggitin sa harapan niyang tungkol sa pera. Ayaw na ayaw niya yun. Bilin pa nito. Hindi na lang nagtanong si Tracy kung bakit at pumasok na para hanapin ang bata. Ngunit naikot niya na ang buong mansyon ay hindi pa rin niya ito nakikita. May isang kwarto na lang na nakalimutan niyang puntahan. At yun ay ang pinagbabawal ni Elton na pasukin niya. Ito ay ang kwarto niya. Dave, alam kong nandyan ka. Labas na dali. Ipagluluto kita ng masarap. Ngunit masyado talagang mautak ang batang to, kaya hindi na uuto. Kahit anong bagay na naisip niyang sabihin para lang lumabas ito, ay wala ring epek. Hindi naman nakalakang kwarto ni Daddy, kaya pumasok ka na lang. O baka naman gusto mong mapagalitan niya tayo kasi hinahayaan mo kung pumasok dito. Sabi pa nito sa loob. Nahuli nga si Tracy sa sinabi ni Dave. Ayaw niyang labagin
ang pinakamalaking rule na binigay ni Elton sa kanya. Baka isa lang na pagkakamali ay tanggal ka agad siya sa trabaho. Marami namang kwarto pero mas pinili mo rito. Gusto mo ba talaga mapagalitan ako at matanggal sa trabaho? Hindi niya dapat yun sinabi dahil mukhang alam niya naman ang sagot ni Dave. Gumagawa talaga ito ng paraan para mapaalis siya sa bahay. Ganun pa man, ay batid ni Tracy na hindi pwede. Marami siyang paggagamitan sa perang sasahurin, kaya kailangan niyang pataasin ang pasensya niya. Dave! Huwag mo akong susubukan! Isa! Nagkukunwari siyang nagbibilang para kahit papano ay matakot to. 2! Pagpapatuloy naman ni Dave sa loob ng kwarto. Dahil sa inis, ay binuksan niya na lang ang kwarto kahit labag pa sa kalooban. Bago pa man makapagsalita si Tracy, ay tumakbo na palabas si Dave at naiwan siya sa loob. Maraming bagay na nagkalat sa sahig at halos lahat ng mga gamit ay wala na sa tamang lalagyan. Dave Lecaster! Sigaw niya dahil sa inis. Isa-isa niyang pinulot ang mga bagay na nagkalat hanggang sa huminto ang tingin niya sa isang picture na nasa ilalim ng kama. Nung kunin ito ay nakita niya ang litrato ni Elton kasama ang isang babaeng may hawak na sanggol. Doon niya napagtantong, family picture pala nila to. Kompleto naman sila rito. Ngunit ang pinagtataka ni Tracy ay sinabi ni Elton na single dad siya. Bakit mo hawak yan? Isang malamig na boses ang nanggaling sa likuran niya. Nakatuon lang ang atensyon ni Elton dito habang nasa kamay ang litrato nila noon. Sigurado naman siyang tinago niya ito sa box at binasura na dahil ayaw niya itong pagmasdan ulit. Maging ang anak niyang si Dave ay kinamumuhian ang litratong yan at ngayon ay nasa kamay na ito ng nanin nila. Hindi ko sinasadyang mapulot to. Nagkalat kasi si Dave kaya niligpit ko lang. Paghingi ni Tracy ng paumanhin, marahas na binawi ni Elton ang litrato. Kahit ano pa ang rason mo, ilabag mo pa rin ang rules ko. Pwede mo namang iwan yan pero pinakailaman mo pa. Kasi nga baka magalit ka kapag nakita mong makalat ang kwarto. Inayos ko lang naman para sa'yo Alis, hindi ko kailangan ng tulong mo. Walang emosyon niyang utos. Nang maramdaman ni Elton na wala na ang dalaga, ay saka niya tinignan ulit ang litrato. Marahas ang buntong hininga na pinakawalan niya. Saka tinapon ito kasama ang mga basura. Lahat ng alaala niya kay Kara, ang tunay na ina ni Dave, ay matagal niya nang tinapon. Kagaya ng pagbaon sa limot ng mga alaala nilang dalawa. Bumaba si Elton para hanapin si Dave at nakitang naglalaro ulit ito sa iPad sa sofa. Paniguradong hindi na naman makikinig sa sasabihin niya kapag kaharap ang laruan, kaya binawi na lang niya muna. Nasaan siya? Umalis na ba? Matalino naman itong bata, kaya alam na nito kung sino ang tinutukoy niya. Dahan-dahan naman umiling si Dave. Malapit na raw maghapunan, kaya nagluto na siya sa kusina, Daddy. Pinagalitan mo ba siya? Bakit hindi pa umaalis? Alam kong hindi siya tatagal ng 3 araw dito. Hintayin mo. 1 araw pa lang ngayon. Sabi niya pa. Nagkibit balikat pa ito. Sige po, may isa pa naman akong plano para mapaalis siya Alam kong sa una lang yan magmamatigas. Sa lahat naman ng nani ni Dave ay hindi kailanman tumulong si Elton para mapaalis ang mga ito. Ngunit iba kasi ang pakiramdam niya sa dalaga. Hindi pa ito professional, taga-probinsya pa, kaya baka may masama pang balak si Tracy na hindi nila alam. Sinabi ko kanina na umalis ka, diba? Bakit nandito ka pa? Tanong niya rito habang nagtitimpla ng sariling kape. Sinulyapan siya nito ng saglit bago bumalik sa pagluluto. Marunong din naman ako sa comprehension. Hindi ako bobo. Kung yun ang pag-aakala mo. Sabi mo kanina alis, edi umalis ako sa kwarto mo. Tumaas ang kilay ni Elton sa narinig. Ano ba ang pagkain yan? At ganyan ang amoy. Wala yan sa listahan ng binigay ko sa iyo Bicol Express po ito, specialty ng probinsya namin. Kaya gusto kong ipatikim sa inyo. Sinunod ko naman po ang nasa listahan nyo kanina Gusto ko lang po na ibahin ngayon. Daddy! Anong amoy yun? Sigaw ng paparating niya si Dave. Halika, masarap to, promise. Para naman maiba kayo ng pagkain. Hindi yan masustansya para sa anak ko. O-order na lang ako ng pagkain namin. Pagtanggi ni Elton. Sir, oras na ng pagkain ni Dave.
Kung order ka pa, itatagal pa ng 20 minutes or 30 minutes. Pinagkrus pa nito ang mga braso sa dibdib. Nang tignan niya ang anak, ay nagkibit balikat na lang ito saka umupo na. Ibang klase talaga itong bagong nanay nila. Kung hindi ba naman marunong mga tuwiran ng may punto, ay may katigasan din at hindi nadadala sa mga kalokohan ni Dave. Kapag nalason kami, ipapakulong kita. Pagbabanta niya pa rito, walang pag-aalinlangan na tinikman ni Tracy ang sabaw ng Bicol Express. 3 kutsara pa ang tinikman nito para ipakita sa kanilang ligtas ang pagkaing hinanda. Eat well po mga sir. Matamis pa itong umiti bago lumabas ng kusina. Nakahinga ng maluwag si Tracy nang magustuhan ng mga ito ang niluto niya. Malakas naman kasi ang loob niyang kakainin nila ito dahil totoo namang masarap ang pagluto niya. Nagmamay-ari ng maliit na karinderya ang ina niya sa probinsya, kaya marami siyang putahe na alam lutuin. Mga bandang 8:00 na ng gabi ay oras na ng pahinga ni Tracy. Handa na sana siyang ipikit ang mga mata niya para matulog nang may marinig siyang parang umiiyak. Pinakinggan niya ito ng mabuti at napagtantong kahawig ito ng kanta sa mga horror na palabas. Ano naman? Gabi na oh! Patulugin niyo naman ako! Pagod niyang reklamo saka bumangon sa higaan. Saktong pagpatak niya sa sahig ay may naapakan siyang mga laruan. Dahilan para sumalampak siya sa sahig. Napadaing siya sa sakit ng balakang na para bang magkakapasa talaga ito kinabukasan. Anong ingay yan, ha? Oras na para matulog! Ano ba bang ginagawa mo dyan? Boses ni Elton sa labas ng pinto. Inis niyang binuksan ang pinto habang ang isang kamay ay nakahawak sa balakang. Hindi ko rin naman alam, sir, na pati pala pagtulog mahirap gawin dito. Gusto mo na bang umalis? Ihatid pa kita. Suhestisyon pa nito. Tumaas naman ang kilay ni Tracy. Kahit saan? Oo. Saan mo ba gusto? Sa langit. Ilang minuto pa silang nagkatitigang dalawa bago umiwas ng tingin si Elton sa kanya. Doon lang na-realize si Tracy na mali pala ang tono ng pagkakasabi niya noon. Magsasalita pa sana siya nang maunahan agad nito. Di bali na lang. Matulog ka na dyan. Akala siguro ng mga ito ay isang araw na lang o 3 ang itatagal niya sa mansyon ng mga Lecaster. Ngunit hindi nila inaasahang aabot siya ng 2 linggo. Sa loob ng mga araw na yon ay talagang mahirap para kay Tracy na makisama sa mag-ama. At nagkakasundo pa ang mga itong pahirapan siya. Umagang-umaga at isang nakataples na lalaki na nasa mga 6-packs abs ang bumungad sa mga mata ni Tracy. Nakaawang pa ang mga labi niya habang pinagmamasdan ng tubig na tumutulog galing sa buhok nito. Sa sobrang hot ni Elton, kung tignan, ay malapit niya nang makalimutan na amo niya ito. Tapos ka na bang manood ng View? Hindi pa. Ay este, hindi ako nanonood. Bakit ba kayo lumalabas na nakaganyan, sir? May kasama kayong babae rito, no? Mabilis siyang umiwas ng tingin habang napapalunok. Tinaasan pa siya nito ng kilay, saka nilagpasan at hinagis ang suot nitong topless sa kanya. Naka-boxer naman pala ito sa loob. Hindi mapigilan ni Tracy na amuyin ito at talagang nakaka-addict ang bango ni Elton kapag bagong ligo. Huwag mo akong pagpantasahan. Wala naman yun sa rules. Lumingon ka agad ito sa kanya, kaya mabilis siyang umiwas ng tingin. Mahirap na at baka hindi pa makapagpigil si Tracy na pagnasaan ng amo niya. Kahit naman may anak na si Elton, ay sobrang gwapo pa rin ito at maskulado pa. Sayang naman kung iniwan ito ng asawa noon at hulog pa naman ng langit ang lalaki. Daddy, mukhang hindi na natin mapapaalis si Nani Tracy ah. Iba talaga siya sa mga hinahire mo dati. Napahawak si Elton sa baba niya at nag-isip. Marami nang ginawang kalokohan ng anak niya para mapaalis ang dalaga. Ngunit kahit isa ay walang tumalab. Yung prank na madudulas siya gamit ang mantika o grasa. Umiling naman to. Tapos na yan, Daddy. Una ko yung ginawa at sinubukan ko pa ng 2 beses pero nabaliktad pa ang plano. Horror. Yung kanta sa mga palabas o di kaya manikin tapos damitan mo ng nakakatakot. Muli ay umiling si Dave. Hindi rin siya matatakutin, Daddy. Walang silbi kung ulitin natin yun. May iba ka pa bang naisip? Paano yung bubuyog? O hindi kaya ipis?
Suwestisyon pa ni Elton. Dad, alam mo namang ginawa ko lang ng unang beses yung sa bubuyog dahil sinasaktan ako ng nani na hinay mo. Sa ipis naman, palpak din. Sa 2 linggo ni Nani Tracy dito, hindi niya naman ako sinaktan eh. Paliwanag ulit ng anak niya. Kahit na, hindi ka pa rin basta-basta pwede magtiwala. Huwag mong ibibigay ang loob mo sa kahit na sino, Dave. Natatakot lamang siyang magaya sa kanya ang anak. Binigay niya ang buong tiwala sa ina nitong niloko lamang siya para sa pera. Ni hindi nga nito inisip ang anak nila. Ngunit mas mabuti na rin siguro yun at nasa tamang pangangalaga niya si Dave. Kinabukasan ay may kikitain si Elton na isang kapartner sa proyektong sinisimula ng kumpanya niya. Isa si Mia sa naging kakilala niya noon dahil kaibigan ito ni Kara. Akala niya hindi na ito magbibigay ng koneksyon sa kanya pagkatapos ng hiwalayan sa pagitan nila ni Kara. Kamusta na pala si Dave? Balita ko ay hindi ka na naging malapit sa mga babae simula noon. Trabahong pinunta ko rito. Para namang hindi mo alam kung bakit ayoko sa mga babae. Hindi naman lahat ng babae katulad ni Kara. Bata pa naman ang anak mo at divorce na rin kayo ng ina niya. Walang masama kung hahanap ka ng mabuting stepmom. Walang babaeng hindi mukhang pera sa panahon ngayon. At saka, akala ko ba magkaibigan kayo? Bakit mo ko pinagtutulakan na mag-asawa ulit? Oo nga, pero mali naman yung ginawa niya eh. At saka kaya kita tinutulungan dahil kay Dave, inaanak ko yun. Marami pa akong trabahong gagawin. Mag-uusap ba tayo tungkol sa trabaho o sa personal na buhay ko? Heto, invitation para sa party sa susunod na linggo. Para yan sa opening ng proyekto sa merging companies natin. Nilapag ni Mia ang isang cord sa mesa. Sige, magkita na lang tayo doon. Dadalhin ko din si Dave para magkausap kayo. Tumayo na si Elton at inayos ang suot niya. Ngunit bago pa man siya makaalis, ay hinawakan nito ang braso niya. Baka pumunta si Kara. Nitong mga nakaraang araw tumatawag siya sa akin eh. At tinatanong ang tungkol sa inyo ni Dave. Wala na kaming pakialam sa kanya, Mia. Simula lang iwan niya kami, ay kinalimutan na namin siya. Nakauwi na si Elton, ngunit nagtataka siya kung bakit parang tahimik ang mansyon. Ilang beses pa niyang tinawag si Tracy. O di kaya'y si Dave, ngunit walang sumasagot. Maya-maya pa ay humahangos na pumasok si Manong Seryo para lumapit sa kanya. Manong, nasan sila? Huwag mo sabihin na kinidnap ni Tracy ang anak ko. May halong inis sa boses ni Elton. Mabilis naman itong umiling. Nagpahatid si Tracy sa akin sa ospital dahil mataas ang lagnat ni Dave. Umiiyak pa nga ang bata eh, kaya sinusubukan niyang patahanin. Ano? Bakit hindi man lang kayo tumawag sa akin? Gulat niyang tanong habang nagmamadaling lumabas ng mansyon. Eh kasi po, keypad lang po ang meron ako at wala akong numero ng cellphone mo. Wala ring cellphone si Tracy, kaya hindi ka namin makontak. Kinakabahan pang sagot nito. Dahil sa kaba, ay mabilis na pinatakbo ni Elton ng kotse papunta sa pinakamalapit na ospital. Agad niyang hinanap ang kwarto kung saan naka-admit ang anak niya at pagbukas pa lamang ng pinto ay nakita niyang nakayakap si Dave kay Tracy. Nang mapansin naman siya ng dalaga ay dahan-dahan niya itong pinahiga sa kama para hindi magising. Kamusta siya? Yun kaagad ang bungad ni Elton nang makalabas sila sa kwarto. Ayos na siya, sir. Bumaba na raw ang lagnat, sabi ng doktor. Pasensya na talaga kung hindi agad kita nasabihan na. Nataranta rin kasi ako kaya naisip agad na dalhin ang bata sa ospital. Pagpapaliwanag pa nito. Nakahinga naman ng maluwag si Elton. Nag-aalala siya kung ano ang posibleng nangyari kay Dave. Ngunit niligtas pala ng nani ang buhay nito sa ikalawang pagkakataon. Minsan lang kasi nilalagnat ang batang yon at kapag hindi ka agad na agapan ay tumatagal ng 3 o 5 araw bago mawala. Dahil sa ginawa mo, dadagdagan ko ang sweldo mo sa araw na to. Hindi mo na kailangan gawin yon. Kontento na ako sa pinapasweldo mo sa akin araw-araw. Isa pa, hindi ko naman ginawa yun para bayaran mo eh. Nag-aalala rin ako kay Dave kahit na medyo suplado rin kagaya mo. Walang salita na lumabas sa bibig ni Elton matapos marinig mula sa dalaga. Bago pa man siya makasagot, ay nagpaalam na itong umalis muna para bumili ng makakain nila. Dad, nandito ka na? Ayos na po ang pakiramdam ko. Inalagaan ako ni Nani Tracy habang wala ka eh. Dahan-dahan itong dinilat ang mga mata, saka siya nilingon. Napatango na lang si Elton. Mabuti naman kung ganun.
Responsibilidad naman niya yun eh. Binigyan mo ba siya ng pera kapalit ng pagdala niya sa akin dito? Hindi niya tinanggap ang alok ko. Kusang loob niya raw na ginawa yun para sa'yo. Sagot naman niya habang pinag-iisipan pa rin ang sinabi nito. Kinabukasan ay nagtataka si Tracy nang mapansin ang sariling nakatulog na sa sofa. Sa pagkakaakala niya naman ay nakaupo lang siya sa tabi ni Dave para bantayan ito kung sakaling bumalik ulit ang lagnat. Nakahinga naman si Tracy ng maluwag dahil bumalik na sa dati ang temperature ng bata at baka ngayong araw ay makalabas na sila. Hindi ka ba nagtataka kung bakit sa sofa ka nakatulog? Tanong pa nito nang magising. Kumunot naman ang noo niya. Baka nag-sleepwalking lang ako. Hayaan mo na. Ganun talaga ako minsan. Para ka namang ewan eh. Mabilis kang makatulog sa tabi ko kaya nagpalit kayo ng peso ni Dada sa sofa. Binuhat ka niya. Bakit naman niya gagawin yun? Ikaw talagang bata ka? Dala lang siguro yan ang lagnat mo. Peke pang tumawa si Tracy habang pinisil-pisil ang pisngi nito. Bakit di mo siya tanungin? Sabi ni Dave sabay turo sa may banyo kung saan kakalabas lang din ni Elton habang nakataples ulit. Diyos mio, bakit ba ganyan siya kahat? Bulong niya sa sarili habang pinagmamasdan na pinupunasan ng basang buhok. Hinawakan naman ng bata ang baba niya para isara. Baka pasukan ng langaw yung bibig mo. Ikaw naman ang magkasakit, kami pang magbabayad. Pumiyok pa si Tracy ng ilang beses na mabilis na umiwas ng tingin nang magtagpo ang mga mata nila ni Elton. Nagkunwari pa siyang pinupunasan ng noo ni Dave na ngayon ay nakangiwi sa ginagawa niya. Pasimple niya naman itong pinandilata ng mata para sabihing sumakay na lang sa kanya. May trabaho ako ngayon. Babayaran ko lang ang bill ng ospital at ihatid ko na kayo sa mansyon. Sabi ni Elton habang nagbibihes. Napansin naman ni Tracy na parang may nakatingin sa kanya kaya nilingon niya ito. Pwede ka namang magbihis dun sa banyo eh. Bakit kailangan mo pang gawin dito? Bakit? Nakakit ka na naman? Magtigil ka nga. Filingero ka naman sir. Porket ganyan ang katawan mo masarap na kaagad. Bakit hindi mo subukan nang magkaalaman tayo? Ano ba sir? May bata no? Pero sige, try natin mamaya. Agad naman tinakpan ni Tracy ang tenga ni Dave. Isang malakas na halakhak ang pinakawalan niya nang hindi maipinta ang mukha nito. Joke lang naman talaga yon, pero mukhang nagulat pa si Elton at hindi na paghandaan ang sinabi niya. Matapos silang ihatid ni Elton sa bahay, ay sinalubong kaagad sila ni Manong Seryo para kamustahin ang kondisyon ni Dave. Nakakatuwa lang na nagkakasundo silang dalawa dahil siguro sa matagal na itong naninilbihan sa mansyon. Magalang itong bata kay Manong Seryo habang sa kanya ay nagkakasungitan pa sila minsan. Ito na ang sopas mo. Mainit-init pa yan kaya kainin mo na. Ilang milyon po bang pera ang kailangan mo para umalis ka sa trabaho? Nagulat pa siya nang biglang tanong nito, ngunit ngumiti naman kalaunan. Bakit? Ayaw mo pa rin ba sa akin kaya aalokin mo na lang ako ng pera para umalis? Ayoko sa mga taong mapagpanggap eh. At mas lalong ayoko sa mga babae. Iniwan ako ng mami ko pagkatapos niya akong pinanganak at kinuha niya lahat ng pera ni Daddy. Huminto si Dave sa pagkain at tumingin sa kanya. Hindi mo naman pwedeng lahatin kahit ganun ang pinagdaanan mo. Oo, mahirap magtiwala at magbukas ng puso para sa iba. Pero mas magiging malungkot kung ikukulong mo ang sarili mo sa nakaraan. Ilang minuto pa siyang tinitigan nito bago nagsalita. Ayoko rin mapalapit sa'yo eh. Nani lang kita. Balang araw kapag sapat na ang perang makukuha mo sa pag-aalaga sa akin, aalis ka rin at iiwan kami ni Dad. Pinaalis mo ako nung una pero hindi ko naman ginawa, di ba? At kahit pa marami na akong naipon na pera dahil sa pagtatrabaho, hindi pa rin kita iiwan. Desididong pakikipagsundo ni Tracy dito. Taas noon naman siyang tinignan ni Dave. Dapat mong patunayan ang sinabi mo. Sabi ni Dad, hindi ako basta-basta magtitiwala sa mga salita eh. Nang sumapit ang dapit hapon, ay nakauwi na si Elton galing sa trabaho. Inagahan kasi nito para tignan kung ayos na ba talaga si Dave. Ito ang unang beses na inagahan niya ang uwi. Kaya masasabi ni Tracy kung gaano nito pinapahalagahan ang anak. Ito, binilhan kita ng cellphone para naman matawagan mo ko kung may mangyari ulit sa anak ko. Inabot sa kanya ni Elton ang isang branded na cellphone. Salamat sir. Pangako, iingatan ko to. Nakangiting sagot naman niya.
Wala nang sinayang na pagkakataon si Tracy at tinawagan na ang ina niya sa probinsya. Nangako siya na magbibigay ng update sa kung ano na ang nangyayari sa kanya sa Maynila. Isa pa, gusto niyang malaman kung ano ang kondisyon ng ama niya ngayon. Hello, Ina? Kamusta na kayo dyan? Nabili niyo po ba ng gamot ang pinadala kong pera? Tuwang-tuwang tanong niya nang masagot nito ang tawag. Oo naman anak, masyadong malaki ang perang pinadala mo. Kaso lang ay parang ganun pa rin ang kondisyon ng ama mo eh. Kumunot naman ang noo ni Tracy. Hindi ba kayo nakapagpa-check up? Paano kung maiba pang gamot na kailangan bilhin? Alam mo namang walang mahusay na doktor dito sa probinsya. Tracy, limitado lang din ang mga kagamitan dito. Ang anak ba natin yan? Huwag mo na akong alalahanin pa. Ayos lang ako. Malakas pa rin kagaya ng dati. Rinig niyang tanong ng ama na sumingit. Tumingala naman siya para pigilan ang luhang nag-aabang na umagos mula sa mga mata niya. Alam ko naman po yun. Kayo pa isa inyo ako nagmana. Hayaan nyo, kapag sumahod ulit ako, ay luluwas ko kayo ng Maynila. Kumunot ang noo ni Elton nang mapansing walang sumasagot sa kanya sa kwarto ng dalaga. Akala niya ay tulog na ito. Ngunit nakaawang naman ng konti ang pinto at wala ito sa loob. Nakatapos na silang kumain ni Dave at hindi pa ito kumakain, kaya nagtaka siya kung nasaan si Tracy. Si Tracy ba ang hanap mo, Elton? Narinig ko yata siyang may kausap sa cellphone eh. Mukhang umiiyak. Sabi ng kakapasok lang na si Manong seryo. Lumabas si Elton para kumpirmahin ang sinabi nito at sakto namang binaba ni Tracy ang cellphone saka umupo sa lupa. Aayain niya sana itong kumain nang bigla itong yumuko kasabay ng sunod-sunod na pag-iyak nito. Anong nangyari sa'yo? Kausap pa ba ang boyfriend mo at iniwalayan ka? Pagpukaw niya sa atensyon nito, mabilis naman na pinunasan ni Tracy ang mga luha bago siya tinignan. Porket umiiyak? Boyfriend agad? Hindi nga ako tumatanggap ng manliligaw eh. Eh ano nagpaiyak sa'yo ng ganyan? Wala ka namang luhang nilabas nung ilang beses ka namin ginawa ng kalokohan para mapaalis lang dito. Tumaas ang kilay ni Elton habang nakapamulsang lumapit dito. May sakit ang tatay ko. Walang professional na doktor sa probinsya namin kaya hindi siya matignan ng maayos. Tama ka nga. Kailangan ang mga profesional na tao sa panahon na to. Rinig niya ang malalim na pagbuntong hininga nito. Hindi siya nakasagot. Buong akala niya ay para sa pansariling kagustuhan lamang ni Tracy ang dahilan kung bakit nagpupursige itong makapagtrabaho. Sa tuwing binibigay ni Elton ang sahod nito ay para bang kasiyahan na yun sa mga mata ng dalaga. Ngunit hinahayaan niya lang si Dave na gumawa ng kalokohan noon para mapaalis ito sa trabaho dahil lang sa hindi siya professional na nani. Marami akong kilalang doktor. Pwede mong dalhin dito sa Maynila ang ama mo para tignan. Ako nang bahala. Talaga sir? Pero baka mahal ang gastusin. May discount ba? Oo meron. Sasabihan na lang kita. Salamat sir. Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ang tulong mo. Bigla siya nitong niyakap, dahilan para manigas siya sa kinatatayuan. Doon naramdaman ni Elton ang mabilis na tibok ng puso niya. Matagal na panahon na, simula nang mag-react ng gano'n ang puso niya sa isang babae. Ngunit nakakapagtaka, kapag niyayakap siya noon ni Kara, ay kinakabahan siya. Samantalang si Tracy ay parang kalmado lang ang buong pakiramdam niya. Maya-maya pa ay tumapat ang kamay nito sa dibdib niya. Napataas ang kilay ni Elton nang pisil-pisilin nito ang dibdib niya para bang dinadama kung gaano ito katigas. Pinagnanasaan mo ba talaga ako? Huwag mong sabihin na gusto mo ko. Hinuli ni Elton ang mga kamay nitong gumagapang na pababa. Wala rin naman sa rules na hindi ako pwedeng magkagusto sa amo ko kaya wala akong nilalabag kung sakali man. Inuulit ko Tracy, gusto mo ba ako? Madiin niyang pagkakatanong dito. Nag-aalangan pang sumagot si Tracy, ngunit kalaunan ay tumango. Oo sir, gusto kita. Ano ngayon? Tatanggalin mo na ba ako? Hindi ako marunong magmahal, kaya sigurado ako masasaktan ka sa akin. 2 araw ang lumipas at mas naging tutok si Elton sa trabaho. Hinahayaan niya lang si Dave na kasama ang nanay nito na si Tracy dahil unti-unti niyang pinagkakatiwalaan ang dalaga. Kahit pa hindi niya man aminin, ito lang ang kinayang tapatan ang ugali nilang mag-ama. Masyadong napabilib si Elton sa kakayahan nitong paamuhin ng anak niya. Mr. Lecaster, may gusto pong kumausap sa inyo. Kaya lang ayaw niya pong banggitin ang pangalan niya. Sabi ng sekretarya niya.
Naisip niyang baka isa na naman yon sa pantitrip ni Tracy. Hinayaan niya ang sekretaryang papasukin to, ngunit hindi inaasahang ibang tao pala ang magpapakita sa kanya sa oras na yon. Ang kanyang ekspresyon ay napalitan ng pagkaseryoso dahil sa pagbabalik nito makalipas ang 5 taon. Elton, kamusta ka na? Gusto kong humingi ng tawad pagkatapos ng lahat ng ginawa ko. Mahinhin nitong sabi sa kanya, isang malamig na tingin lang ang pinukol niya rito. Bakit ka nandito? Nakaka-istorbo ka sa trabaho ko. Hindi ako magkakapera so walang kwenta mong paliwanag. Please, patawarin mo ko. Marami na akong pera. Babayaran kita sa mga utang ko sa'yo. Hayaan mo lang akong bumawi sa mga pagkukulang ko. Kung noon pa lang ito humingi ng tawad sa kanya, ay baka may possibility pa na magkaayos sila. Ngunit ngayon, napakarami ng bagay na nagbago. Kabilang na doon ang nararamdaman ni Elton. Hindi ko na to uulitin pa. Umalis ka na sa harapan ko, Kara. At wala kang karapatan na tumapak sa lugar na pinaghirapan ko. Akala niya, susundin siya nito. Ngunit matigas pa rin talaga ang ulo ng babae kagaya noon. Huling-huli talaga ni Kara ang inis niya na konting-konti na lang ay masisigawan niya na ito. Ako pa rin naman ang mami ni Dave eh. Hindi mo mababago yun. Ayaw mo bang bigyan ng kumpletong pamilya ang anak natin? Simula lang iwan mo kami, pinutol ko ng karapatan mo sa kanya. At baka nakakalimutan mong divorce na tayo. Mas gumaan ang loob namin nung umalis ka. Hindi totoo yan. Ako lang ang unang babaeng minahal mo, Elton. Hindi mo ako malulokong wala ka ng pagmamahal na natitira para sa akin. Sa kabilang banda, dahan-dahang inayos ni Tracy ang mga baon na niluto niya para kay Elton. Nagluto kasi siya ng mga pagkaing patok sa probinsya nila at nagustuhan naman yun ni Dave. Ibig sabihin, ganun din ang daddy nito. Ang bata na rin mismo ang nagtulak sa kanya para magdala sila ng pagkain sa kumpanya at nang makakain daw ito dahil wala na itong oras na mag-order pa sa dami ng trabaho. Magandang araw po, ma'am, Sir Legaster. Bati ng guard ng kumpanya sa kanila ni Dave. Tumango naman ang bigating bata na anak ng mayaman. Nasa taas ba ang dad ko? Nagdala kami ng nani ko ng pagkain niya. Sir, kakalabas lang po niya kasama yung isang babae. Hintayin niyo na lang po siya sa opisina niya. Kumunot naman ang noon niya nang mapansing may binubulong si Dave. May problema ba? Magkasama naman tayo. Bakit hangin ang kausap mo? Alam mo namang hindi malapit si Dad sa mga babae, di ba? 3 lang ang babaeng kinakausap niya. Si Ninang Mia, yung sekretarya niya at ikaw. Pagtataka pa nito, napahawak pa si Tracy sa dibdib niya na parang nagdadrama. Wow! Salamat ha! Pasok ako sa top 3. Napairap naman ito na para bang nagsasawa na sa kabaliwan niya kaya hindi niya mapigilang matawa. Paano kung kumain na pala si Dad sa labas kasama yung babae? Ayos lang yun. Pwede pa naman tong initin pag uwi eh. Doon niya na lang kakainin. Hindi ka ba nagsiselos? Paano kung agawin ng babae si Dad? Dapat. Matuto tayong lumugar lalo na kapag walang karapatan. Hindi naman magbabago ang katotohanan. Nanani mo lang ako at amo ko lang ang dad mo. Hindi rin lahat ng gusto natin nakukuha. Naintindihan mo? Ilang minuto pa ang nakalipas at bumalik nga ito sa opisina. Ngunit wala namang kasamang babae. Kumunot pa ang noon ni Elton nang makita silang dalawa. Kaya pilit ang ngiti na binigay ni Tracy habang pasimple na tinatago sa likuran niya ang pagkaing dala. Dad! Nagdala si Nani ng loob. Ay masama raw ang loob ni Dave kaya gusto kanyang makita. Putol niya sa sasabihin ng bata. Ayaw naman kasi niyang mapahiya sa harapan ni Elton at baka kumain na talaga ito sa labas. Tapos, nagdala pa siya ng pagkain. Binigyan na kita ng cellphone Bakit hindi ka nag-text? Napupunta pala kayo. Kasi nga may kasama ka raw na babae. Sino ba yun, Dad? Si Dave na mismo ang sumagot. Hindi niyo na dapat malaman pa. Andito na rin naman kayo, kaya lalabas na tayo. May bibilin ako sa mall. Grabe ha? Porkit alam mong crush kita, sinasamantala mo ang nararamdaman ko. May iba ka na palang babae. Pagbibiro niya pa. Tinignan naman siya ni Elton. Kaya lang, napapansin nito ang tinatago niyang baon sa likuran niya. Nagdala ka pala ng pagkain, hindi mo naman binigay. Saan mo to papakain? Sa guard? Sarkastikong tanong nito bago bumalik sa upuan para kainin yon. Lihim naman na napangiti si Tracy, saka nakipag-appear kay Dave.
Sumikdo ang puso niya sa saya nang maparami ang kain nito, sinyales na nagustuhan ni Elton ang niluto niya. Pagkatapos nitong kumain ay dumiretso nga sila sa mall para raw sa bibilhin nito. Ang hindi inaasahan ni Tracy ay kasama pala siya sa bibilhan ng damit para sa party daw kuno na pupuntahan nila sa susunod na araw at kasama pa siya. Ano ba to? Masyadong maliit, hindi ako sanay. Hindi ka lang marunong manamit o naman magsuot ka ng pangnanay na damit sa party. Pati rin tong sandal, hindi ako marunong gumamit nito. Medyo hindi rin ako comfortable sa kwintas at hikaw na suot ko. Masanay ka na, Nani. May magtuturo naman sa'yo. At saka ayos na yan, nagmumukha kang tao. Para naman sa inyong dalawa yung party. Bakit kailangan niyo pa akong isama? Ipapahiya ko lang kayo dun eh. Kung hindi ka sasama, ayaw ko rin. Sino naman magbabantay sa akin dun? Maraming kakausapin si Dad, baka mawala pa ako. Tumaas ang sulok ng labi ni Elton nang pilit itong pinapasama ng anak niya. Pinagbabantaan pa nitong kakaltasan niya ang sweldo at walang bonus na matatanggap kapag hindi siya sumama. Masyado nang comfortable si Dave kay Tracy at baka nga walang kakausapin ng anak niya sa party kapag wala ang nanay nito. Dumating na ang gabi ng nasabing party para sa opening ng proyekto ni Elton kasama ang iba pa nitong kapartner sa negosyo. Isa na naman itong panibagong tagumpay para sa kanya. Gayong malaki ang nakuha nilang investment dahil sa promotion na ginawa ni Mia. Sir, ayos lang ba talaga to? Parang hindi kasi ako mapakali eh. Kinakabang sabi ni Tracy habang nakatayo sa entrance ng hotel at nag-aalinlangan na pumasok. Binalikan naman ito ng anak niyang si Dave at hinawakan ang kamay. Nagulat pa ito sa biglaang ginawa ng bata kaya lumapit na rin si Elton para alalayan itong maglakad. Nakahawak ngayon ang kamay niya sa bewang nito at ramdam niyang hindi mapakali ang dalaga. Kumalma ka lang. Huwag mong pansinin ang tingin ng iba sa'yo. Iniwan niya muna ang dalawa sa upuan para hanapin ang iba niyang kakilala doon. May mga ibang nagtatanong sa kanya kung sino raw ang babaeng kasama at alam naman ng mga tao na malayo ang loob ni Elton sa mga babae. Tanging ngiti lang ang sinagot niya sa mga ito dahil wala naman siyang masabi kung ano ang relasyon nila ng dalaga bukod sa pagiging nanay nito kay Dave. Nakahanap ka na pala ng bagong asawa, Mr. Lecaster. Maganda namang babae ang napili mo. Papuri ni Mr. Cheng. Oo nga, mukhang nagkakasundo na rin sila ng anak mo. Dagdag pa ni Mr. Suarez. Sinulyapan niya naman ito sa kabilang table at lihim na napangiti na mapagtantong tama ang sinabi nila. Maya-maya pa, lumapit si Mia sa kanila at kinausap nito saglit si Tracy bago hiniram si Dave. At dahil nagsisimula na ang party na siyang hinanda para sa kanila, ay nakatutok na ang atensyon niya rito. Matapos magbigay ng speech sa Elton sa harap, ay bumalik na siya sa table na pinag-iwanan niya sa dalawa. Kaya lang, si Mia na lang ang nandun kasama si Dave na kumakain. Nasaan si Tracy? Bakit hindi niyo siya kasama? Nagpaalam siya sa amin na lalabas muna. Teka nga, akala ko ba ayaw mo sa mga babae? Bantayin mo na lang si Dave ah. Lalabas muna ako saglit. Halos ikutin na ni Elton ang buong garden sa labas ng hotel. Ngunit hindi niya pa rin makita si Tracy. Sa halip, si Kara ang nakasalubong niya sa kalagitnaan ng paghahanap. Elton, hindi mo man lang ako inimbita kahit bilang bisita lang sa party mo? Hindi makakapasok ang walang invitation. Isa pa, mga importanteng tao lang ang dadalo sa party ko. Malamig na sagot niya rito. Tinaas naman ni Kara ang hawak nitong cord. Galing to sa nani mo, di ba? Nagkasalubong kasi kami at binigay niya to sa akin nang malaman niya ako ang mami ni Dave. Anong ginawa mo sa kanya, ha? Kapag nalaman ko may sinabi ka kay Tracy, malalagot ka sa akin. Marahas na hinawakan ni Elton ang kamay nito na siyang kinagulat naman ni Kara. Bakit mo ba siya pinagtatanggol, ha? Sino ba siya? Bago mo? Ako pa rin ang mami ni Dave at ang kikilalanin niyang ina. Sige, tignan natin. Baka magulat ka na lang kapag nalaman mo mas kinamumuhian ka niya. Higit pa sa galit ko sa'yo. Daddy! Nasaan si Nani Tracy? Tumakbo papunta kay Elton si Dave at yumakap sa paa niya. Dave? Malaki ka na. Kilala mo pa ba ang mami mo? Namimiss na kita. Mangiyak-ngiyak na sabi ni Kara. Isang masamang tingin ang binigay sa kanya ng anak. Wala akong mami! Si Nani Tracy lang ang gusto ko. Ayoko sa'yo! Kara, huwag ka na mag-eskandalo rito.
Alam mong malaki ang kasalanan mo at hindi yun basta-basta mabubura. Singit naman ng kakarating lang na si Mia. Nauna kayo sa akin, Elton. Kaya kahit anong sabihin mo, babawiin at babawiin ko pa rin kayo sa babaeng yon. Hindi ka namin kailangan! Masama kang babae! Mukha kang pera! Samantala, nagmamadaling sinugod ni Tracy sa ospital ang naghihingalo niyang ama. Pagkatapos niyang makasalamuha si Kara at nalamang yun pala ang tunay na ina ni Dave, ay binigay niya na lang ang invitation card ni Elton. Sakto rin namang tumawag ang ina niya sa probinsya at sinabing kailangan ng madala sa ospital ang ama niya. Hindi man nakapagpaalam kay Elton at kay Dave ay umalis siya sa party para unahin ng kanyang pamilya. Kamusta ang kalagayan ng ama ko, Dok? Ayos lang po ba siya? Mahina ang buto niya, kaya nahihirapan siyang gumalaw. Mabuti na rin at pinatignan niya siya kaagad. Kailangan muna niyang manatili rito ng ilang araw para matignan siyang maigi. Sige, Dok, salamat. Anak, paano ang party na pinuntahan niyo ng amo mo? Baka hinahanap ka na niya. Sabi pa ng ina niya, hinawakan naman ito ni Tracy sa magkabilang kamay. Ipapaliwanag ko na lang sa kanya ang nangyari. Sa ngayon, bantayan mo muna si ama at babalik ako sa mansyon para kumuha ng pera. Hindi inakala ni Tracy na sa pagbabalik niya sa mansyon ay naghihintay pala si Elton sa kanya sa labas ng pinto. May galit sa mga mata nito na para bang gumawa siya ng kasalanang hindi nito mapapatawad. Nagkita naman na siguro sila ni Kara at baka galit si Elton sa kanya dahil sa binigay niyang invitation. Saan ka galing? Alam mo ba kung anong ginawa mo? Umalis ka agad sa party nang hindi nagpapaalam. Hinanap ka ni Dave na ayaw matulog dahil wala ka sa tabi niya para patulugin siya. At ako, hindi mo man lang sinasagot ang tawag ko. Sumbat nito sa kanya. Napakagatlabi si Tracy at malakas na bumuntong hininga. Nasa ospital ang ama ko. Kinailangan ko siyang dalhin kaagad sa emergency. Naka-off din ang cellphone ko kaya hindi kita nasagot. Bakit mo binigay kay Kara ang invitation? Alam mo ba ang ginawa niya sa amin ni Dave? Kaya galit kami sa kanya. Alam ko. Sinabi sa akin ni Dave. Hindi ko rin naman sana ibibigay yun eh. Pero tinanong niya kung anong karapatan ko. Sir, meron ba? Meron ba akong karapatan? Gusto mo ng karapatan? Sige, bibigyan kita. Walang pag-aalinlangan siya nitong hinalikan at kaagad naman niyang tinugunan. Sir, anong ginagawa mo? May pagkatanga ka lang, pero hindi ka bobo. Simula ngayon, tawagin mo na ako sa sarili kong pangalan. Isang tawag mo pa sa akin ng sir. Kahit nasa labas tayo ay hahalikan kita. 3 araw na ang nakalipas at medyo maayos na ang pakiramdam ng ama ni Tracy. Pero kailangan pa rin itong mamonitor ng mga doktor, kaya araw-araw na lang itong binibisita. Hindi rin nakatakas ang paninibago ni Tracy kung paano siya ituring na parang girlfriend na ni Elton, kahit nakabago-bago pa lang simula ng umangat ang level ng relasyon nilang dalawa. Tracy! May naghahanap sa'yo rito! Sigaw ni Manong seryo sa labas. Dito ka muna, Dave, ha? Babalik ako agad at ipagluluto kita ng masarap. Nang makalabas, ay nakita ni Tracy si Kara sa gate na naghihintay at parang gustong makapasok. Hindi naging maganda ang una nilang pagkikita at baka mas lumala pa ngayon dahil ilang beses na raw nitong kinukulit si Elton sa opisina para makipagbalikan alang-alang sa anak nila. Papasukin mo ako. Ako ang mami ni Dave, kaya may karapatan pa rin akong makita siya. Nag-aalangan man, ay binuksan ni Tracy ang gate para makapasok to. Nagmamadali pa si Kara na pumasok sa loob ng mansyon at agad naman niya itong sinundan. Nang makita ni Dave ang mami niya, ay mabilis itong tumakbo palayo rito. Bakit mo siya pinapasok? Ayaw ni Dad na malapit siya sa akin. Sabi pa nito at tumakbo kay Tracy para yumakap. Nakabukas ang palad ni Kara na naghihintay na yakapin siya ng sariling anak. Dave naman, lumapit ka kay mami oh. Diba? Matagal ka rin naghihintay na bumalik ako. Hindi na ako aalis. Pangako yan. Hiwalay na kayo ni Daddy. At ayaw na namin sa'yo. Kahit anong gawin mo, si Tracy na ang magiging bagong mami ko. Dave, huwag kang ganyan. Sabi ni Tracy. Inagaw mo ang pamilyang hindi sa'yo. Nilasan mo ang isip nila, kaya ayaw nila sa akin. Pagbibintang ni Kara habang masama ang tingin sa kanya. Natahimik naman si Tracy. Wala naman siyang intensyon na agawin ng mag-ama.
Sadyang napalapit lang talaga ang loob ng mga ito sa kanya at nahulog din ng tuluyan ang loob ni Elton sa kanya. Walang inagaw si Tracy sa'yo, Kara! Dahil matagal na kaming hindi sa'yo at kahit kailan, hindi na kami babalik sa'yo. Biglang dumating si Elton at nilayo sila ni Dave kay Kara. Nagsimula na itong maluha habang nakatingin sa kanila. Gusto ko lang naman subukan ibalik ang lahat sa dati. Umaasa pa rin kasi ako maayos ko pa ang pamilya natin. 5 taon mo na kaming iniwan at hinayaang gumapang sa lupa. Matagal na tayong tapos. At may iba na akong mahal. Si Tracy, papakasalan ko siya. Desidido na si Elton sa binitawang salita. Malaking puwang sa puso ang iniwan ni Kara sa kanila ni Dave at naaawa siya sa anak niya noon na walang kinikilalang ina. Ngunit ngayon ay pinuna ni Tracy ang lahat ng pagkukulang na dapat sana si Kara ang gumawa. Inalagaan niya ito ng buong puso at tinuring niyang sariling anak si Dave. Sa kabilang banda. Seryoso ka ba talaga sa anak kong si Tracy? Kahit pa marami kang pera at kaya mo siyang buhayin, ay hindi pa rin namin sisiguraduhin na mapupunta sa tamang tao ang anak namin. Matigas na sabi ng ama ni Tracy. Opo, handa akong pakasalan siya dahil nagustuhan ko na rin ang anak niyo. Kahit sa maikling panahon lang, ay tinuruan niya ako kung paano magmahal ulit. Mapapangako mo bang hindi mo sasaktan si Tracy? Kahit na galing kami sa mababa at mahirap na pamilya, ay mas importante pa rin sa amin ang kasiyahan niya. Pangako po, gagawin ko ang lahat para mapasaya ang anak niyo. Nang makalabas na sa ospital ang ama ni Tracy, ay inaya niya ito doon na tumira sa mansyon at nang maalagaan. Kaso lang, tumanggi ang mga ito at bahay daw yun ng magiging pamilya nila. Kaya binilhan niya na lamang ang mga magulang ng simpleng bahay, katabi lang ng sa kanila, nang sa ganon ay hindi sila malayo kay Tracy. Mommy, ano na naman ba ang ginagawa mo sa buhok ko? Huwag kang malikot, ang cute kaya, tignan mo sa salamin, dali. Ginagawa mo na namang babae ang anak natin eh. Sa gusto kong babae, wala pa naman tayong anak na babae, kaya si Dave na muna ang magiging prinsesa ko. Wala pa ba? O baka naman meron na. Ginawa naman natin yung best imposibleng wala. Ano ka ba? May bata rito Natatawang sabi naman ni Tracy. Dad, lumayo ka kay Mami. Kung malaki lang ako, ay hindi ko hahayaang pakasalan mo siya. Ako ang unang inalagaan niya kaya sa akin dapat siya magpakasal. Nagkatinginan sina Elton at Tracy dahil sa hindi makapaniwalang sinabi nito. Ganun nakalapit sa isa't isa ang dalawa. Minsan pa nga ay nagsiselos si Dave kapag napunta sa kanya lahat ng atensyon ni Tracy at iisiping hindi na siya mahal nito. Marunong ka na palang magluto Natutunan ko to dahil sa'yo, kaya sigurado ako magugustuhan mo ang lasa. Panunokso ni Tracy sa kanya. Mayabang niya namang nilapag sa mesa ang Bicol Express na unang pinatikim sa kanila. Hindi pa nga nito natitikman ang sabaw ay mabilis itong tumakbo sa banyo na parang nasusuka. Nag-aalala silang dalawa ni Dave kaya agad sila nitong sinundan. Si Elton lang ang mag-isang pumasok sa banyo para kumpirmahin kung ayos lang ba si Tracy. Pwedeng pakikuha ng pregnancy test sa kwarto natin, yung sa drawer ng mesa. Agad naman niya itong sinunod at halos lipa rin ang hagdanan sa pagmamadali. Magkahalong saya at kaba ang nararamdaman niya habang hinihintay na matapos sa loob ang fiancé. Anong resulta? Sabihin mo sa akin na positive. Gusto ko na magkaroon tayo ng prinsesa Hindi makapaghintay si Elton na malaman ang resulta. Hinila naman ni Dave ang laylayan ng t-shirt ni Tracy. Mommy, magkakaroon na ba ako ng kapatid? Naiiyak naman itong tumango. Oo, positive nga. Yes, mahal na mahal kita. Baka ako alagaan ko kayo. Malakas na sigaw ni Elton. Pumalpak man ang naging unang kasal ni Elton kay Kara. Ito ay dahil maling tao ang akala niyang panghabang buhay. Ngayon ay sigurado na siyang si Tracy na ang babaeng makakatuluyan niya at ang ina ng magiging anak pa nila. Ang pagmamahal ay nasusukat nga kung paano ka tatanggapin ng isang tao. Hindi dahil sa kung anong meron ka, kundi sa ano ka talaga. At dito na po nagtatapos ang bagong kabanata ng ating kwento. Sana ay muli niyo akong samahan sa mga bagong kwentong ihahatid namin sa inyo. Marami pong salamat. Hanggang sa muli. Paalam!